Okay, meron na naman po tayong panonoorin. Ito'y galing po sa ating pinakamatinding Kabayan News PH. Nasa description yan. I-subscribe niyan dahil nag-aatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. At ang panonoorin natin na galing sa kanila ay ito ang title. Breaking News, Mayor Magalong Ted Filon umusok na sa galit. House Speaker Romualdez binalatan akap. Ay, anong meron dito mga kapatid? Kaya kung trip nyo na may kasamang reaction video habang nanonood tayo, hindi na yung paputol-putol. Dire-diretso na natin mga kapatid. Here we go! Oh my God, we're back again. Come on, let's get down to business. Ang bidyong inyong mapapanood ay hatid sa inyo ng Fiber ni Juan mga kapatid. Kapag gusto nyo ng medyo mabilis-bilis na internet, nandiyan po ang Fiber ni Juan sa baba ko. Yan, tawagan nyo na, baka available na po sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Sige, simulan na po natin. Anong meron dito? Alright. Katotohanan lang naman sinasabi natin. Ano? Ang trabaho nila is gumawa ng batas. Pero kung pagkakapiran, mabilis din sila. Oy. Habang yung local government, hirap na hirap. Yung mga local government, hirap na hirap kami. Nakakalungkot nga eh. Mga kabayan, muling binanatan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong itong si House Speaker Martin Romualdez Hoy. at iba pa mga kongresman na nakikinabang sa mga ayuda ng gobyerno na dapat sana ay mapunta sa ating mga kababayan. Isa na nga dito ang di umano ay 7-7 sortie ni Martin Romualdez at ang talamak na korupsyon sa AKA program kung saan ay malinaw na gagamitin nila ito sa kampanya sa darating na eleksyon. Oh. Well, alam mo, katotohanan lang naman sinasabi natin. Ano? There's an allegation about the 777 na based dun sa aming pagtatanong din at based dun sa aming mga reliable, very reliable na sources, talagang totoo naman. Na meron talagang every time na sumama ka sa sortie ni Speaker, every congressman gets 777, 7 million na AIX or AKAP, 7 million na MAIT at 7 million na tupad. So that's about 21 million. Kung nakaapat ka ba naman na sortie, 21 times 4. Ikinalulungkot din ni Mayor Magalong ang tila pagpapabango ng mga kongresista kapag namimigay sila ng pera bilang ayuda dahil pinapalabas ng mga mababatas na galing mismo sa kanilang bulsa ang pondo pero ang totoo ay pera ito ng taong bayan. Ito kasi ang nakikita ko dyan sa AKAP, ano. Sige, sabihin na natin, okay nga, no? Ilang beses nating pinaulit-ulit yan. Sige, okay na. Pero sana, kapag ka nandiyan dyan si AKAP nagbibigay, wala ho tayong makikitang mga larawan. Larawan na inanyuan na galing sa taas. Di ba? Larawang inanyuan na galing sa taas. O hindi naman kaya yung mga inanyuang kahoy-kahoy na ito ay galing kay ganire, ito ay galing kay ganito, malalaking mga muka. Di ba nga, bawal ho yung ganyan. Sabi nga, para ka na rin ng nangangampanya. At baka akalain ng mga tao, galing mismo sa inyong mga bulsa. Kaya siguro sabihin na natin kung merong tupad na nasa DSWD ba yan, under ba yan ng DSWD, bakit hindi na lang ilagay ang DSWD? Okay, ilagay nyo na yung AKAP kung talagang gusto ninyo. Pero dapat hanggat maaari, wala na tayong makikitang mga muka ng mga nasa politiko. Okay? Kasi kung meron, sino nga yung may mga camera dyan, picturean ninyo, videohan ninyo para malaman ho natin at ipasa doon sa COMELEC na ito, sabi nyo bawal pero bakit may nakikita kami? I-push natin ang i-push, no? Pag AKAP lang. Walang may mga pangalan. Sige, pabor po kami. Okay yan, the best naman yan eh. Bibigyan mo yung mga kababayan natin. Okay yan, mga kapatid. So nakakalungkot isipin. When in fact, dapat itong Wag lang i-corrupt, no? O, tuloy tayo. mga pondo na to, ang nag-administer nito, nagbibigay nito are the appropriate, let us say, for AIX or AKAP, dapat. Yan, social welfare, yung MAIT, DOH yan. Tapos yung tupad, dole. Tapos dapat coordinated to sa local government because if there's anyone who really understands what is happening on the ground, these are the local government unit. Ayon pa kay Mayor Magalong, hindi naman ang pamimigay ng ayuda ang trabaho ng mga kongresman, kundi ang gumawa ng batas. Ang trabaho Ayon! Hindi naman pala trabaho ng mga nandoon na magbigay ka ng ayuda or kasama ka sa ayuda o mga mambabatas daw gumawa ng batas. So ibig sabihin ganun pala. Akala ko naman mga senador, sila yung mga gumagawa ng batas. So mali ba ako dyan? Correct me if I'm wrong.
Ngayon, yung mga senador natin, ano ba ang ginagawa nila? Kasi ang pagkakaalam ko, sila yung gumagawa rin ng mga batas. Ngayon, ito pa palang mga nasa house, ay gumagawa din ng batas. Ang dami nyo na. Okay, tama naman yan. Tama naman yan. Pero, ewan ko kung bakit pumapapil sila dito sa mga ayu-ayuda. Sabihin na natin, okay nga yan. Pero sir, iba na lang ho ang inyong ilagay ng mga pangalan. Ilagay nyo na lang DSW o kaya AKAP, yan, ganyan. O ilagay nyo galing sa House of Representative, ganyan. Siguro pwede na yun. Wag lang kurakutin, no? Wag lang ho sana. Yun lang naman ang aming ano dyan eh. Nabibigyan yung mga kababayan natin. Ang ayaw lang ho namin eh, may mababalitaan kaming nakurakot, mga ganyan. Masakit din kasi sa puso Tao yun. nila is gumawa ng batas. Pero kung pagkakapiran, mabilis din sila. Oo. Hindi pa yon. Talaga? Meron pa rin silang pork barrel Oo. sa mga pondo ng DPWH. Akala ko wala na yung pork barrel na yan. Naririnig ko dati, parang alam ko tinanggal na yan eh. Bakit? Para saan ba yung pork barrel na yan? Meron din sila sa pondo ng DA, meron din sila pondo sa education. Oo. Nandiyan lahat eh. Habang yung local government, hirap na hirap. Yung mga local government, hirap na hirap kami. Nakakalungkot nga eh. Paglilinaw pa ni Magalong, hindi naman lahat ng mambabatas ay tiwali. Pero dapat maging mapagmatyag ang publiko Okay. dahil lumalabas na parang iginigisa tayo sa sarili nating mantika kung saan ay pondo ng taong bayan ang ginagamit nila para sa kanilang pansariling interes at Yun political ambisyon. Hindi ko naman sinasabing lahat ng mambabatas. Marami rin mga mambabatas tayo matitino talaga. Ayos. Pero ano ba talaga ang intention natin? Empower our local government. Lagi na lang. Pagdating sa policies, pagdating sa mga guidelines, empower the local government. Pero pagdating sa pondo, iba naman. Ang laki kasi ng impact ng funding sa local government. Kung talagang gusto mong empower, isa yan sa mga dapat mo bigyan, yung appropriate na funding. Samantala sa isang panayam sa programa ni Manong Ted Pailon, tahasang sinabi ni Mayor Magalong na lantaran at talamak na panluloko ng Kamara sa ating mga kababayan ang programa ng AKAP, kung saan ay malinaw na ito ay malaking pondo na nakalaan sa kanilang election fund ngayong darating na eleksyon. Hindi pa ho tayo tapos. Ano ba to? Base sa aking pagkakaintindi, pagkakaunawa ko, opinion ko to, no? Ipinush nila yung AKAP nitong 2025. So kung mamimigay sila sa pamamagitan ng AKAP na may mga kasamang muka at mga pangalan nila, aakalain po ng mga tao, ito'y galing po mismo doon sa mga nakapangalan na malalaki at may mga muka. Tama ba? Tapos ngayon mag-e-election na. So ganun ho ang mangyayaring style. Sabihin na natin wala daw pamumulitika sa AKAP, pero kapag ka namimigayan na may kasamang pangalan nila at muka, tapos election na, mag-e-election na, ay magmumuka po itong vote buying style, no? Magmumuka. Baka maging parang ganun, no? Hindi man magkahawig, pero iisipin kasi ng mga kababayan natin. Okay, tuloy po tayo, ano? Sabi nga po ninyo, no, kayo pinananawagan na kung maaari nga ay magkaisa po, hindi naman sa adhikain mo na pabaksakin ng gobyerno, pero para Tama. gisingin lang. Yes, tama yun. Kami naman din po dito, ano, nagmumukha lang bumabanat, sinasabi nung iba. Sa mga ibang vlogger din, yung ibang hindi na nagbablog eh. Sa akin lang naman, no, sa amin, parang gusto lang, sir, oy mga ma'am, parang mali ho yung ganito, mali ho yung ganyan. Dapat ho ganito, dapat ganyan, no? Hindi naman din sa nagmamarunong. Kasi nakikita natin, uy, anong nangyayari, bakit may ganun? Kaya nagsasabi tayo ng mga saloobin, lalo na ako, wala naman ako masyadong, hindi ako maalam pagdating po sa mga politika. Pero para din akong mga kababayan natin na mga nagtatrabaho lamang, bahay, trabaho, bahay, pag-ibig. Ganun lang yung mga inaatupag, gano? So, hindi na sila nakikibalita kung anong mga nangyayari. Ngayon, pag may narinig silang balita sa mga bias media, anong iisipin nila? Ha? Ang sama naman ng Duterte. Kaya nandito naman kami mga kapatid para minsan o mas madalas didepensahan namin ang BP Sara. Kasi ang sakit na ng ginagawa nila kay BP Sara. Mahal si BP Sara ng mga taong bayan, mas marami, mas majority. Kaysa doon
Sa mga hindi nakakaintindi. Yun lamang po. Sa amin, nagsasalita lang din kami ng saloobin namin na, oy, ba't naman ganun? Bakit ganito? Bakit parang masyadong todo nakafocus doon sa AKAP? Samantalang ang BP Sara, namimigay naman din sila ng mga ayuda na walang muka ni BP Sara, Office of the Vice President lang, yun lang ang makikita natin. So, ibig sabihin, trabaho, hindi pamumulitiko. Sana naman, amen, nire-request lang namin, no? Sana kapag ka may akap-akap na ganyan, wag na lang ho tayong makakita ng mga muka. Yun lang po, kahit paulit-ulit natin sabihin dito, hindi tayo magsasawa para po hindi magmukhang pamumulitiko yung ginagawa ho nila. Kasi kahit sabihin po nila, hindi naman kami namumulitiko, kung iba naman ang nakikita ng mga mata ng mga mamamayang Pilipino, wala na ba silang karapatang magsalita? Yun lamang po ang sa amin dyan. Mismo din po ang ating presidente. Ang ating presidente gisingin at para mamulat ang mata ng lahat Oo. dito nga sa talamak na nangyayaring korupsyon na ito Oo. sa ating bayan. Mayor, ano po ang inyong dito kaisipan po at kung mamarapati lang po ng tuloy-tuloy na mga natin. proponents nito, pasintabi lang po, ano po ang inyong kaisipan po at suhestyon po dito sa pagpapatupad ng akap na ito at ang kanya pong kahalagahan, no? Sa gitna po ng ilang pa mga programa ng gobyerno para po sa pagtulong pinansyal sa mga nangangailangan. Alam niyo po, Sir Ted, diretsuhan na lang po. Sa tingin ko, ito pong AKAP fund natin, talagang election fund lang po. Nakakalungkot isipin nyo, sa ngayon, ang ipinapamigay pa lang nito mga ito may mga pondong AKAP at AIX. Sa ngayon, yan pa lang ang pinapamigay nila, hindi pa nila na papamigay yung kanilang mga ninakaw sa gobyerno. So, yan palang binibigay nila, pera pa lang ng gobyerno, pinalabas na nila kanila. So, talagang napakalaki ho ng kanilang election money. Kaya nakakalungkot. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ba kayo sa mga pagbubunyag ni Mayor Magalong sa talamak na korupsyon sa ating gobyerno, partikular sa liderato ng Kamara sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez Jr.? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ito po sa AKAP ngayon, sinasabi po ninyo, yung mga dapat tumanggap, yung mga, yung mga kapos ang kita, literally, opo, gaya po ng sino-sino at dun ho ba sa pag-identify dyan sa inyong distrito, maayos po naman, Mayor? Pag dumaan po sa amin sa City Social Welfare, yun po, sigurado po ako na maayos po yun kasi may listahan po sila. Ganon din po yung mga beneficiaries po, both AKAP at AIC, sigurado po ako doon. Kasi hindi po yun na-influence ng politics eh. Basta may natanggap po ako sa mga senator o kaya nakahingi po ako ng konti sa DSWD, talagang social welfare kagad ang gagawa ng listahan. Kasi meron ho, para hindi mo maulit, redundancy, at nakikita ko talaga nila na sino po talaga yung totoong beneficiaries dapat na tatanggap po. Pero sa problema po, pag mga lawmakers ang nagbigay o kaya ho kongresista, talaga ho wala ho kami listahan kasi ayaw nilang i-share sa amin yung listahan. Kaya malamang ho, malaki yung posibilidad na magkaroon ho ng redundancy. So, meaning po, no, kayo, kasi meron kayong mga social workers, no, sa city, identified na po ninyo, di ho ba? Yung talagang pati yung 4-piece na mga miyembro, etc. So, at least sa inyo may vetting na nangyayari, pero nagkakaroon po ng distribution sarili, yung pong kongresista at yung listahan nila, wala na ho kayong access doon at may posibilidad nga ng nagdodoble o kaya po naman hindi talaga karapat dapat tumanggap yung benepisyaryo? Totoo naman po yun. Totoo ho yun. Malamang ho siguro sa amin po mga naririnig, ganun din po yung complaint ng ibang mga local chief executive sa akin na hindi po talaga nila namomonitor kung sino po yung nabibigyan ng mga kanilang mga kongresista at karamihan ho ng mga nabibigyan ng mga supporters. There was even a time na
ang nag-attempt pa nga ho na bigyan ng suporta yung mga media. Kaya lang, mabuti naman ho, maagat naman po yung mga DSWD. Yung DSWD po, ito po yung national agency, at talagang hindi ho nila pinayagan. Kaya ganun ho, kung hindi ho na, basta ho hindi madiktahan ng DSWD, malaking bagay din po yung nagagawa nila para i-correct po yung sistema. Pero talagang kuminsan ho, lalo-lalo pag during the budget hearing, yun ho talaga, kuminsan ho, hindi na ho nakakaimik yung mga DSWD. Tumatahimik na. During the budget hearing season, namimigay po ng akap ang ilang kongresista at sa panahong iyon, wala na pong control ang DSWD. Meron pa rin pong control, Sir Ted. Kaya lang po, pag maski na siguro hindi na sila, pag pinagsabihan sila na bigyan nyo to, tatahimik na lang sila para hindi yung magkagulo. Kasi alam nyo naman sa budget hearing, bawat national agency, mayroong instruction na kausapin nyo na yung mga regional directors, kausapin nyo na yung mga congressman dyan para hindi na sila gaano mag-ingay during the committee hearing. Mga ganun ho yung budget hearing. Opo. Kaya kanya-kanya hong punta doon, ma'am, puro ano ba yung tawag nun? Yung pangsariling kahilingan lahat. Ang napapansin ho namin because I was also a regional director at kailangan namin kausapin yung mga regional director. Ganun yung mga RD ho sa iba't ibang ahensya. Na kailangan namin kausapin yung ahensya ay yung mga kongresista para hindi na nila i-raise yung mga kanilang mga parochial concern. Alam niyo na, puro parochial concern na. Opo. Mayor, sa inyo po, no, karanasan at kapag idinaan po sa LGU, sa city, itong AKA fund na nanggagaling sa senador o mismo po DSWD, more or less magkano pinakamaliit at pinakamalaki po na cash assistance po ito? Go ahead. Sa AX no, kuminsan, para mas maraming mabigyan, 3,000. Kung pwede rin ho umakyat ng 5,000. Kung talaga hong nagkaroon ho ng, let us say, merong predicate na event, katulad ho ng bagyo, sunod-sunod na bagyo at hindi gaanong nakalabas ho, nakapagbenta ho ng mga revenues natin, yun ang 5,000. Pero kung kuminsan ho, 3,000 para mas marami yung mabigyan. So, relative po yan depende po yan Kung ano po yung pag-uusap po kayo nung senator para alaman ho kung ano yung nila, yung kagustuhan ho nila. Opo, AX po iyon, Mayor, sa AKAP po. Sa AKAP po, talagang sa kongresista ho yan. Hindi pa ako nakatanggap ng AKAP. Ang natanggap ko lang ho sa AKAP, tumulong ho sa akin yung regional director dito ng DSWD kasi nag-request po ako ng pondo para sa aming mga utility workers at sa mga yung mga vendors po na nahirapan ng bagyo. Tumulong po sa akin ng DSWD. At ang gumawa po ng listahan, talagang doon po nag-usap po yung DSWD at aming city social welfare. Opo. So, Pero usually mga 5,000 po yan. 5,000 po yung last na naibigay sa akin. Yun po yung natanggap po ng AKA po. Sometime October po yun. Opo. So galing sa AKAP appropriations, yung nakuha po ninyong tulong from DSWD at ang namigay nito, DSWD, doon sa target beneficiaries po, at least 5,000 po ang pinakamalaki, pinakamaliit. Ayun po, 5,000 pesos po talaga ang naibigay po. Okay. Bawat isang beneficiary. Opo. Opo. Doon sa distribution po, Mayor, paano pong sistema nun? Kasi ako yung nagpapasintabi ho sa mga nakaupo sa pwesto kasi po siguro alam nyo ho naman, di ba, yung mga kanya-kanyang post ng mga billboard, mga mukha ng politiko, yung payout na nakalagay, akap ito, etc. Sa inyo po, nung panahon nyo na nakakuha kayo ng pondo sa akap, paano pong distribution, Mayor? Well, iipunin ho namin yan, payout po yan, Oo. Darating po ako, at ang sasabihin ko po sa kanila, kanino galing itong pera na ito? Siyempre, mag-speculate yung mga tao. Sasabihin nila, Mayor, kay Mayor Magalong, kay ganito, Senator, ganito. Sasabihin ko sa kanila, pwede ho ba kayong tumingin dyan sa kaliwat kanan nyo, sa harapan at sa likod, at sabihin nyo sa kanila, thank you for paying your taxes. Kasi itong pera na ito, galing po yan sa mga taxes na binayaran natin.
galing po sa atin yan. Yung po sasabihin ko sa kanila para ma-emphasize po sa kanila na hindi po to pera ng kanino at kanino politiko. Pera po to ng taong bayan. At pagkatapos po nun, during the payout, aalis na po ako. Kaya usually I just stay there for about 2 minutes kasi aalis na po ako. Kasi very efficient naman po ang DSWD at aming City Social Welfare pagdating sa payout. So hindi na po kailangan magpakita po yung mga politiko. Wala nang role ang politiko dapat dyan ipagbigay. Kaya lang kung gustong-gusto nila, nandun sila yung namimigay, tapos magsasalita pa sila, wala ba to? Wala ito sa kabila. Ano, meron ba ito sa kabila? Ito, kabila ang nagbibigay. Parang palalabasin pa nila na galing talaga sa kanila, sa bulsa nila. Ewan ko ba, bakit ganun na ho nangyari dito sa distribution ng mga ganitong klaseng ayuda. Mayor, yung AX po, walang problema kasi nabasa rin po natin ang pinaggalingan nito at yung kanyang target beneficiary at mga requirement din po, ano? Oo, kasi nga ito yung mga in crisis na namatayan, pamasahe pa sa probinsya, etc. etc. So, dito po sa AKAP, maganda rin ho ba ang programang ito? Ano ho ba ang inyo pong pananaw po sa pangkalahatang programang ito na AKAP? Well, nung last year po, nagtanong na ako, ano ba ang guidelines? Kung sasabi nilang kapusakita, pero dapat merong specific na guidelines. May mga provision. Nagulat po ako, wala eh. Parang kung ano na lang ang gusto ng politiko, ganun na lang po siguro. Kaya nagulat po ako na ngayon, mabuti na lang ako, nagawa nung na paraan na i-hold muna until such time na magkaroon pala ng guidelines. So all the while pala, nagdi-distribute ang AKAP na walang guidelines. Kaya nagulat nga po ako eh. Gulat na gulat po talaga ako. Lalo-lalo na ito, nabalitaan ko po itong mga pito-pito natin.